Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. Sa video po na ito, i-analyze natin kung saan na nga ba papunta ang galaw ng presyo ng Bitcoin at kung pataas pa nga ba ito ngayon 2024 o kaya naman pababa na, no? So sa video na ito, pag-uusapan natin yan, kaya naman panoorin mo ng buo, no, itong vlog na ito para may makuha kang learnings and ideas kung saan na nga ba ito papunta. Pero unang-una pa lang mga ka-traders, no, a blessed Holy Week po sa ating lahat, syempre sa mga Filipinos out there at sa mga iba't ibang lahi pa na naggugunita ng Semana Santa ngayon, kasi marami rin akong followers na and subscribers sa mga iba't ibang bansa. So this is the time not only to learn but also to evaluate and reflect. Alright, so God bless po sa inyo mga ka-traders, no? So by the way, kung napadpad ka lang dito sa aking channel to, tas bago ka, ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader, no? Gumagawa tayo ng mga contents about finance, economics, business, trading, investing, and other contents, no, na makakatulong po syempre para ma-achieve natin ang financial literacy and freedom. Alright? So yung time freedom and financial freedom, napaka-importante po niyan para syempre guminhawa ang ating buhay at makatulong din tayo sa ibang tao. Kaya naman kung gusto mo yon, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel at huwag mo kalimutan na i-click yung notification bell button para lagi kang updated every time, no, na may mga contents tayo na ganito. Alright po? So mga ka-traders, no, wag na nating patagalin. Ano ba ang insights ko, no, dito sa Bitcoin? Kasi grabe talaga yung kanyang galaw, no? Yung price action niya, yung market structure continuously nagbe-break out. Kung makikita nga natin na break na yung all-time high na 69,000 US dollars. Ano, almost 70, at ngayon nag-70 pa, nag-73, nag-74. Grabe po, no, yung kanyang pagtaas. Okay, meaning talagang may momentum po, no, may catalyst, may fundamental factors that push the price of Bitcoin and other cryptocurrencies in the crypto market, no, in the whole crypto space. Meaning 2023 nag-reversal yung market, 2024 continuously nag-upward momentum yung market. Ngayon, ang tanong nga, ito na ang tanong, saan na nga ba papunta ang Bitcoin ngayong ang presyo niya ay 70,000 na? No, masyado na bang mataas yan? Pababa na ba ulit? O ano kaya yung mangyayari, no? So, kayo mga ka-traders, sa tingin nyo, no, i-comment nyo muna kung ano yung insights ninyo bago natin bigay yung insights natin. Ayan. So, ngayon, ang insights ko talaga dito is, no, unang-una po, no, ang context niyan, unang-una nag-breakout na nga dun sa kanyang all-time high. Meaning, imbis na 69,000, naging 73,000 na. Ayan po, no, almost 74,000 dito. So, ang point natin dyan is, talagang may momentum. No? Bukod nga po sa fundamental and technical factors, andyan na nga po yung tinatawag natin na market sentiment, which is positive. No? Ibig sabihin talagang maganda ang opinion, maganda ang naging perspective, and syempre ang speculations and fundamentals ng Bitcoin. Kaya ito umangat. No, maganda ang nangyari ngayon, lalo na nga yung Bitcoin halving. So meaning, overall talagang positive, no, ang galaw nitong Bitcoin, or bullish siya in an intact upward trend. Okay po, yun ang unang context dyan. Okay, positive. Itong pagtaas niya, no, from 50,000, from 40 pa nga lang. Itong started February 2024, kung makikita natin na pataas talaga siya ng pataas yung momentum niya. Ngayon, saan nagkaroon ng halos, no, may major retracement or pullback or correction, which is normal lang naman, no, dito po sa second week, no, to third week po second week ng March, no? At kung makikita natin dito, ano nga ba, no? Ibig sabihin pa, significant ba itong pagbaba na ito? At ano nga bang mangyayari ngayon? Pabagsak na ba? So, yun ang unang-unang context natin, na breakout niya na yung all-time high, no? Ngayon, pangalawa, ang context ng pangalawa natin is actually, kung makikita natin dito, no, pullback. So, itong pullback na ito is actually was actually normal lang, no, or common. Ibig sabihin po nito, talagang natural lang yan, no, na nangyayari kasi ang laki ng tinaas
So talaga magkakaroon ng pullback, no, correction, retracement. Ang nakakatakot pa nga mga ka-traders yung, 'di ba, taas ng taas ng taas, sobrang taas na, biglang mag-pullback ng malaki. Biglang magra-rug pull, no? Marami pong mga ganyan mga ka-traders. Kaya ingat kayo kung anong mga crypto rin yung inyong bibilin or yung inyong ita-trade, no? So, ang point natin dito, ang maganda dyan, nag-bounce siya from 60,000 to 70,000 levels. So, ibig sabihin, bumalik lang po ulit. Di ba? Bumalik lang ulit yung presyo niya at ibig sabihin yan, sinalo dito sa demand zone na ito or sa support, which is actually psychological support natin yan, no? Whole number. So, meaning, 60,000. Ayan, support niya kasi around yan, 59, 60 to 61. So, tulad nga po ng tinuturo ko rin sa mga mentees ko, sa mga students ko, kailangan po, hindi lang siya basta price point. Ang support at ang resistance and other parameters, it should be a range. Meaning, dapat yan po ay range, hindi lang 60,000, 60,000, di ba? So, dapat talaga may pagitan. May range kang tinitignan, no? May pagitan. Para nang sa gayon, kung hindi tumama dito mismo sa mismong dulo ng support, meron kang reference pa rin. Ganun din po sa resistance. Okay, so ang point natin dyan, etong pullback na to, no? O kung ano man ang tawag nyo dito, no? So, 73,000 naging 61,000. Ayan, bumaba pa ng, sumilip pa ng 60. So, ang point natin dyan, bumawi naman ulit, no? From 60,000 levels to 70,000 levels, meaning, umakyat ulit, no? Parang walang saysay. No? Ibig sabihin, para sa akin, baliwala to eh. Bakit? Kasi, kahit bearish ngayong Good Friday, no? Kahit bearish ngayon, yung candlestick niya, pero, tignan mo, nasa 70,000 levels. Bumalik doon. Ayan, umangat doon. Diba? Which is a good thing. Which is a bullish signal. Alright? So, kaya kung makikita natin dito, may tinatawag pa akong 50% rule between 60,000 and almost, no, 74,000. Ano yung gitna niya, no? Ayan, syempre, almost, ayan, 66 to 67,000. Ito po, yung kumbaga, yung gitna. At makikita natin na lagpas siya sa ating gitnang level, which is Bitcoin is now above the range. Yun yung tinatawag kong above the range, meaning mas malapit siya sa itaas or sa resistance na pwede niyang ma-reach o kaya malampasan pa beyond that level kapag ka nagkaroon na po ng tinatawag natin na Bitcoin halving, no? Less than a month na lang mangyayari na po na yon, di ba? Sa mas madaling paliwanag, no, para hindi kayo mahirapan sa Bitcoin halving, mas marami po ang demand kaysa sa supply, no, na nagsi-circulate sa market, meaning mas pataas ang presyo niya, no? So ang point natin diyan is possible talaga yung ma-breakout na yan, no? Etong 73,000 to 74,000 levels, no? Around April to May. Ayan po ay maraming pwedeng mangyari mga ka-traders, no? Lalo na, syempre kasi, nag-iiba-iba po ang tinatawag na market factors, no? Pero kung titignan natin, since March 29 na ngayon, malamang sa malamang, kung hindi mag-breakout ngayon yan, no? Kita nyo, nagko-consolidate pa dito, no? At dapat ma-breakout niya yung levels na yan bago natin masabi na talagang, uy, paakyat siya ng 75,000, no? 80,000 and above, 90,000, 100,000. Ako po masasabi ko na lang, no, bago mag 10 minutes itong video na ito, dadating talaga siya sa 90,000. Dadating talaga siya sa 100,000 yung Bitcoin. Pero ang point, we do not know the exact date, no, when will it happen. Pero I am very sure na lalo na hindi naman tayo paurong kundi we are looking forward, no, sa technology and sa advancements. Syempre lahat po yan ng factors makakapekto sa galaw nito. Kumbaga nga lang, yung mga factors ngayon katulad ng Bitcoin halving at yung mga iba pang positive factors and catalyst, iniintay natin yan na mangyari para masabi nga talaga natin na bullish ito. But for now, yun muna yung insights natin dito sa Bitcoin, no? So sana nakatulong mga ka-traders. Ayan yung mga range na kailangan po nating
bantayan. Okay? So kung gusto niyo pa naman ganitong contents, follow for more. At syempre, no, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated rin yan sa notification bell button. So yun naman ka-traders, comment nyo kung anong insight nyo dito sa Bitcoin in the next months. Thank you. God bless.